Artificial Intelligence Augmented Skills aktibong sinasama sa training programs ng Technical Education and Skills Development Authority. Samantala, mga labi ng ikalawang Pilipinong nasawi sa Israel, bunsod ng tensyon sa Middle East, na iuwi na sa bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Floyd Brands. Naiuwi na sa bansa ang labi ng ikalawang Pilipino na namatay sa bansang Israel dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Tinalubong ng mga naiwang kaanak ng namatay si Lucille Jean Hersovich ang labi nito kagabi sa Maynila. Ipinaabot naman ng DFA ang lahat ng kinakailangan nitong tulong sa pamilya, kabilang ang pagbiyahe sa labi ni Hersovich papunta sa home province nito sa Lanao del Norte. Si Hersovich ay namatay noong April 5 matapos tamaan ng missile ng Iran ang kanilang tahanan sa Israel, kung saan kasamang namatay ang kanyang asawa at magulang ng kanyang mister. Ang mabilis na pag-usad ng artificial intelligence, sinasabayan naman ng TESDA sa pamamagitan ng AI augmented skills sa mga training program nito. Ayon kay TESDA Secretary Jose Francisco Benitez, hindi lang hiwalay na AI courses ang pinaghahandaan ng ahensya, kundi pati ang pagsama ng AI tools sa mga kasanayan sa healthcare, design, ICT at iba pang sektor. Layunin nito na mas may handa ang mga mag-aaral, mga job seekers at mga OFW sa mga trabahong mas nangangailangan ng digital at tech-enabled skills. Kalaboso ang dalawang individual sa isinagawang anti-carnapping operation ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa Valenzuela City. Ito'y matapos na masita ang isang closed van na sira ang ilaw at may tumatagas na langis sa likuran. Nang inspeksyonin, nadiskubre ang tinatayang 7 litrong diesel. Sa interogasyon ng mga suspect, itinuro nila kung saan dadalhin ang dala nilang langis. Agad naman pinuntahan ng HPG ang isang warehouse sa San Mateo, Rizal, kung saan natagpuan ang 8,000 litro pa ng diesel. Meron ding storage tank, drum, container, diesel hose at pumping equipment. Ayon sa HPG, posibleng may naganap na paihi o iligal na bentahan ng produktong petrolyo sa lugar. Nahaharap ang mga naaresto sa paglabas sa Batasang Pambansa 33 at Republic Act 4136. Patay ang 10 miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group matapos ang isang intelligence-driven operation ng mga militar at pulisya sa Lanao del Sur ngayong araw. Sa impormasyong mula sa PNP-CIDG, nabatid na kasama sa mga nasawi ang isang senior leader ng DMG na umano'y sangkot sa serye ng karahasang naganap sa rehiyon. Narecover sa encounter site ang ilang mga baril, isang explosive device at mga improvised explosive components. Wala naman nasawi sa panig ng pamahalaan. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.